Purihin po ang Panginoon, manatili po tayong nakatayo. At buksan po natin ang ating Bible sa aklat po ng Genesis chapter 2, verse 7. We will read this in the New International Version at ganoon din po sa wikang Pilipino. Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And the man became a living being. Basahin po natin sa Tagalog. Pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Pagpalain po tayo ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po'y manalangin. Pinupuri, dinadakila, sinasamba, niluluwalhati po namin, Panginoon, ang iyong pangalan sa umagang ito. Marami pong salamat sa kalakasan, kalusugan, kagalingan ng aming pangatawan. Maraming salamat sa pagkakataon na kami ay tinipon po ninyo minsan pa. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig na aming nararanasan sa bawat araw ng aming pong buhay, na ito'y bago tuwing umaga sa kabila ng aming pong mga pagkakasala, pagkukulang at pagkakamali. Salamat din po, Panginoon, sapagat sa araw na to, kami ay tatanggap ng biyaya ng pagpapala na nagmumula sa inyo, kahit hindi po kami karapat-dapat. Kaya naman, Panginoon, sa aming paglapit sa inyo, sa aming pagbibigay ng papuring awitin na may pasasalamat sa aming pong puso, ngayon naman pagpalain nyo kami ng inyong salita na aming pag-aaralan. Hayaan nyo ang banal na Espiritu ang siyang maging dakilang tagapagturo namin. Gamitin niyo po lamang akong kasangkapan upang inyong kalooban ang maipahayag sa aming kalagitnaan. Kayo rin, Diyos, na umakay sa amin sa landas ng katwiran upang kami makapamuhay ng kaaya-aya at kalugod-lugod po sa inyo. Salamat po. To you be all the glory, honor, and praise in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Makakaupo na po kayo. We will continue our series about creation. At ngayong araw nga pong ito, ang pag-aaralan natin sa Discovering God ay yung pong the creation of man. Ang pagkakalikha ng Diyos sa tao. Ang tanong ko po sa bawat isa po sa atin, di po ba kayo nagtataka bakit nilikha ng Diyos ang tao sa ika-6 na araw? Kung nilikha niya tayo sa kanyang wangis at tanyo, hindi ba dapat nung unang araw pa tayo na nilikha ng Diyos? Pero bakit ika-6 na araw tayo nilikha ng Panginoon? Sasagutin po natin yan sa tulong ng Banal na Espiritu. Pangalawa naman po ay, what is the purpose why God created us? Ano kaya ang layunin ng Diyos? Ba't niya tayo nilikha? Okay? May purpose ang lahat ng bagay na ginagawa po natin. Sabi ko sa misis ko kanina, sabi ko, sana pwede akong gumising ng mga alas 10 o 10:30 ng umaga. Yung wala muna akong gagawin. Yung paikot-ikot lang ako sa higaan. Pero hindi po kasi ako ganun eh. Ang totoo, kapag marami kong gagawin sa kinabukasan, natutulog ako pero naiisip ko na kung ano yung mga gagawin ko kinabukasan. Ano bang purpose? Ba't tayo nilikha ng Diyos? At pangatlo, why did God form the woman out of a man? Bakit hindi babae ang una po niya nilikha, tapos lalaki? Bakit inuna niya ang lalaki? Hindi ba kayo nagtataka? Ano ba nauna? Manok o itlog? Itlog o manok? Ano ba? Ito malinaw eh. Inuna ng Diyos ang lalaki, pagkatapos babae. May purpose din po yan. So, samahan po ninyo ako. Tuklasin po natin ang sinasabi na salita ng Panginoon ngayong umagang ito. Now, we must understand that there are 3 verbs used in creation. If you would be observant in reading the Bible, makikita nyo, bakit parang iba-iba yung words na ginamit? So, there are 3 verbs that were used in the Bible to describe creation. Number 1 was the word make, which came from the Hebrew word asa. And the second word was create, which came from the Hebrew word bara. At yung pangatlo po ay yung form na nanggaling po sa salitang yatsar. So bigyan po natin ng supporting verses itong 3 words na to. In Genesis chapter 1 verse 26a, then God said, let us make mankind in our image and in our likeness.
In Genesis chapter 1, verse 27a, so God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. And in Genesis chapter 2, verse 7, then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And the man became a living being. So, pahintulutan po ninyo akong bigyan ng paliwanag to. When the word create, what does the meaning of the word create means? It means, out of nothing, gumawa ka ng isang bagay. Samantalang make, it is made out of something. So, mula sa kawalan, lumikha ka. Yun po yung word na create. Samantalang yung salitang gumawa, okay? Nanggaling po ito mula sa isang bagay, kaya ka nakagawa. So, bakit ganun, Pastor? Ang sabi ng Genesis 1:26, let us make. Okay? Bakit hindi sinabing let us create? Bakit ang sinabi let us make? Sapagkat tulad ng aking palaging pinapaliwanag sa bawat isa po sa atin, we were created in the image and likeness of God. So, yung ating pong pagiging tao, mula sa pagiging Diyos ng Diyos, nilikha tayo ng Diyos katulad niya, kawangis niya. So, ibig sabihin, yung word na image, ang ibig sabihin po noon ay reflection. Alam po ninyo, wala naman sa atin ang tunay na nakakita ng ating sarili. Kailangan nating humarap sa salamin para makita natin ang reflection natin. Tama po ba yun? Ngayon, sa sobrang high-tech ng technology, ang ginagawa na natin, gano'n na natin yung camera natin para makita na po natin ang ating image. Noon po, kahit lalaki, may baong pong pocket mirror. Pagka gusto po niyang makita yung kanyang sarili. At kahit nga po lalaki, kung banidoso yung lalaki, meron pa rin baong pulbo. Yan. Gusto niyo pang dagdagan ko? Okay? So, balik po tayo dito sa ating pinag-aaralan. Image. We were created in the image of God. Okay? Kaya sinabi ng Diyos, let us make. So, out of the attributes, out of the who God is, ginawa tayo ng Diyos. Saan tayo ginawa? Mula sa kawalan. Kaya nga sabi, so God created mankind in His own image, in the image of God, He created them, male and female. Kasi walang tao noon. So nag-decide ang Diyos, lumikha tayo ng tao. At ang ginawa ng Diyos, nilikha ang lalaki at ang babae. Mind you, ang nilikha lang ng Diyos, lalaki at babae. Tapos, ang sabi sa Genesis chapter 2, verse 7, then the Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils. So, para ang tao po ay mabuo. Yung kasing sa Genesis 1:26, Genesis 1:27, ito po ay concept pa lang. Okay? Sa isip pa lang ng Diyos, gagawin niya tayo. Pero para tayo po ay totoong maging buhay, tayo po ay totoong maging buo, kinailangan ng Diyos kumuha ng lupa, ng alabok, para buuin ang tao. At ang sabi dito, God breathed into His nostrils. Hiningahan ng Diyos ang tao, kaya ang tao po ay naging buhay. Kasi, ang lupa ba may buhay? Wala. Ang lahat nga ng namamatay, inililibing saan? Sa lupa. So, ibig sabihin, mga kapatid, in the natural, yung dirt, yung soil, it symbolizes death. Pero, out of nothing, out of something that is dead, God created you and me. And the only way for us to be a living being is for God's breath to be upon every one of us. So napakaganda po nito. So the next time na kayo po ay magbasa ng salita ng Panginoon, ganun pala yun. Ako pala ay nagmula sa Diyos. Nilikha niya mula sa alabok ng lupa at siya mismo ang huminga sa akin. Tandaan po natin, mga kapatid, lahat ng creation ng Diyos, nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Pero nung nilikha ng Diyos ang tao, mula sa kanyang kinalalagyan, bumaba ang Diyos, yumuko ang Diyos,
hiningahan ng Diyos ang tao para tayo'y maging buhay. So, ang ating pong pagiging tao ay hindi po aksidente. Ang ating pong pagiging tao ay hindi walang kwenta. Ang ating pagiging tao ay kalooban ng Diyos. Kaya tayo buhay sa ngayon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. So don't you ever think that your life has no value. And don't you even ever think na dahil walang kwenta buhay mo, mas mabuti pang mamatay ka na. Kasinungalingan ng kalaban yan. Sa dinami-dami na nilikhahan ng Diyos sa mundong ito, nung likhain niya ang tao, kasama tayo po ron. Kumilos ang Diyos. Kaya ba natin pakilusin ng Diyos? Siyempre, Diyos siya eh. Diba? Kung kailan niya gusto, doon po siya gagawa. Kung kailan niya gusto, doon siya kikilos. Pero dahil sa pagmamahal niya sa atin, gumawa siya sa araw na gusto po niyang gawin tayo. Ngayon, this is the next question that I want us to answer. Why was man created on the sixth day? Bakit ika-anim na araw nilikhahan ng Diyos ang tao? Makikita po natin ang timeline ng lahat ng ginawa ng Diyos sa loob po ng 6 na araw. Makikita po natin. Okay? On the first day, He separated day to night. On the second day, He separated the sky to the sea. On the third day, He separated the dry ground from the sea. On the fourth day, the creation of the sun, the moon, and the stars. On the fifth day, the creation of the birds and the fishes. On the sixth day, the creation of large animals and mankind. But on the seventh day, God appreciated everything He made. And He rested. Alam nyo mga kapatid, napakaganda ng halimbawang pinakikita ng Diyos sa atin. Kung tayo'y nilikha ng Diyos sa kanyang wangis at anyo, at sa loob ng 6 na araw, ang Diyos ay nagtrabaho. Ibig sabihin, mga kapatid, ang pagkakalikha ng Diyos sa atin, may tungkulin din po tayong magtrabaho. Ang problema, maraming tao napapagod, kapapahinga. Kaya, ulitin ko yung sinabi ko kahapon, galaw-galaw naman. Okay? Kasi kung wala kang ginagawa, kundi nakaupo ka lang, at pagkatapos sasabihin, sakit naman ang balakang ko, sakit naman ang likod ko, wala ka kasing ginagawa eh. Do something to be productive. Do something to be fruitful. Because God Himself was fruitful. Eto pa, ang may karapatan lang magpahinga, yun nagtrabaho. Because God, ano sabi? Worked for 6 days. After 6 days, He rested. Ang problema naman sa atin, sa sobrang dami ng ating ginagawa, kahit na araw na ng pamamahinga, ayaw pa nating magpahinga. Alam nyo ba? God gave us an example that we should all follow. Because you would read, God set apart the day of the Sabbath and made it holy. Inihiwalay ng Diyos ang araw ng Sabado o Sabat at ginawa niya itong holy. Pastor, yun naman pala eh. So tama naman pala mga Sabadista. Sabado naman pala talagang araw ng pagsamba. Tama. Hindi naman natin binabago eh. Kaya ngayong kalendaryo natin, anong unang araw? Linggo. Pagkatapos po, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ang huling araw ay Saturday. Pero bakit linggo tayo nananambahan? Because Jesus rose from the dead after 3 days. The day of the Lord is Sunday. That's why we as Christians, we worship God on the day of the Lord. Ano sabi ng Panginoon? Ang anak ng tao ay hindi nasasakop ng pamahiin ng tao. So kung yun ang nakagisnan, pwede niyang baguhin yun sapagkat siya ay anak ng Diyos. Ganun pa man pinakikita ng salita ng Panginoon sa atin. It's not Saturday, it's not Sunday, it's not even Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, because all these days were created by God, and God created these days, it is holy. But the example that God is giving every one of us is God set apart a day as a day of rest. God set apart that day as a day of worship. God set apart a day as a holy day. Ang tanong ko po sa inyo, tama, nagpapahinga tayo. Pero yung araw na yun, sinet apart ba natin
para makasamba tayo sa Panginoon. Yung araw na yon, sinet apart ba natin para makipag-commune tayo sa Panginoon? Ang nangyayari sa atin ngayon, sinisingit na lang natin yung pagsamba natin sa Panginoon. Okay? With all due respect sa inyo, na inuuna nyo naman ang gawain ng Panginoon, pero pagkatapos nito, papaalam kayo kagad, aalis kayo kagad, kasi may trabaho pa kayo. Yung iba nga, sa sobrang dami ng trabaho, kahit pagsamba, hindi na po nila nagagawa para sa Panginoon. Alam nyo mga kapatid, God looks at our hearts, and I am not here to judge you. Pero if God gave us an example, binigyan tayo ng halimbawa ng Diyos upang ito ay ating tularan. Bakit natin binabago yun? Kaya marami pong tao, hirap na hirap sa buhay. Maraming tao parang, may kinikita nga sila, pero parang butas yung bulsa nila. Parang butas yung kanilang pitaka. Parang, ano ba yun? Diba? Nagtatrabaho ka nga, may pumapasok nga sa'yo, pero hindi mo naman ma-enjoy. Kasi nga, wala ang Diyos dun sa equation ng buhay natin. Sama natin ang Panginoon. At ang totoo, ano sabi ng salita ng Panginoon? Matthew chapter 6, verse 33, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to us. So, pag inuna natin ang Panginoon, mga kapatid, lahat ng bagay, di na natin kailangan pang hingin sa Kanya. Kusa po yan darating sa buhay ng bawat isa sa atin. Naintindihan po ba natin? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. So, I challenge you today, bilang pastor ninyo, hinahamon ko po kayo, set apart a day to worship the Lord. Minsan kasi nakukompleto lang tayo bilang pamilya kapag may birthday, o di kaya naman may special occasion, Mother's Day, Father's Day, Grandparents' Day, di ba? Paano naman yung Day of the Lord? Di ba tayo pwedeng makumpleto? Samantalang yun yung talagang pinakamahalaga, kaya tayo nabubuhay. So I challenge you today, make it a point na yung araw para sa Panginoon, kung si Lord mismo, ang Diyos mismo, itinalaga niya yung araw na yon ng pamamahinga, araw na yon bilang banal, araw ng pagsamba sa Kanya, gawin din po natin ito. At titiyakin ko sa inyo, walang lubos sa mapagpapala, kundi tayo. Higit ang Diyos, tayo ang pagpapalain ng Panginoon. Punta po tayo sa pangalawang pag-aaral po natin ngayon. What is the purpose of man's creation? Ano ngayon ang layunin ng Diyos? Nilikha niya ang lahat ng bagay sa mundong ito at nalugod siya. Pero anong layunin ng Diyos? Ba't niya tayo nilikha? Naitanong mo na ba sa sarili mo? Ano bang purpose ng buhay ko? Purpose lang ba ng buhay ko? Magkaroon ako ng asawang maganda, magkaroon ako ng mga anak na magaganda, okay? na nagpapataas ng blood pressure ko pagka ayaw sumunod. Yun lang ba ang purpose? Hindi. May purpose ang Diyos. Unang-una, let us understand that there's a calling of God sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay? Sabi ng Genesis chapter 2 verse 15, inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. So hindi tayo nilikha ng Diyos para kainin lang yun lahat ng bunga ng punong kahoy, pakinabangan lang ang lahat ng kanyang nilikha. No, no, no. Sabi ng salita ng Panginoon, nilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin. Ibig sabihin to cultivate. Ibig sabihin to do something, pangalagaan. Okay? Sabi nga doon, pagyamanin at pangalagaan. Dito natin makikita, ang original purpose ng Diyos is for all of us to be His managers sa lahat ng kanyang nilikha. How do we manage God's creation? Simple lang. Ingatan po natin ito. Halimbawa, nakita mo, pagpasok mo ng CR dito sa church, nakita mo, tumutulo yung gripo. Okay? Hindi na isara ng mabuti. Isara mo. Kasi yung tubig ay creation ng Diyos. Tingnan nyo nga ang tao, masyado makasarili ang tao, di ba? Wala naman bayad ng tubig, galing sa bundok eh. Wala naman bayad ng tubig, ulan, galing sa langit. Pero pagka pumasok na sa bahay natin, sisingilin tayo ng CCWD. Bakit? Kasi gumawa na ng paraan ang tao para mula sa bundok, dumaloy ang tubig, papasok ng loob ng bahay natin. Galing ng tao, di ba? At ngayon, hindi na bumaba ng 500 pesos ang singil ng tubig sa bahay namin.
Dati, pinakamalaking binabayaran ko, 300. Tapos, naging 400. Tapos ngayon, hindi na bumaba ng 500. Dito sa church, hindi na bumaba ng 300. Kasi naglagay na po ng, tinatawag dito ng bracket. Galing talaga ng tao. Kaya lang, alam nyo, mga kapatid, ang tao po, may hangganan ng katalinuhan. May hangganan ng kayang gawin. Pero ang Diyos, wala hanggan. At ang totoo, there will come a day. I am not a prophet of doom, but there will come a day na ang pagdigmaan sa huling panahong ito ay digmaan hindi ng oil, hindi ng langis, kundi ng tubig. He who controls the water controls the government. Kasi tingnan nga po natin, dati yung CCWD, pag-aari po ng mga nandito sa Kabanatuan. Pero ngayon, hindi na. Di ba? Okay? Sapagkat meron ng isang mayaman na nagmamay-ari. Kaya yung bukid ninyo, bago nyo ibenta, isipin nyo munang mabuti. Nakatingin kayo doon sa kikitain, doon sa pagbebentaan. Kaya lang, sino na magmamay-ari niyan? Ganyang katuso ang kalaban. Gagamitin ang pera para linlangin ng tao. Pero balik tayo dito. What is the call of God for you and me? To manage His creation. To be good stewards of God's creation. Kaya kasama sa nilikhahan ng Diyos, sapagkat ito po yung unang ginawa ng Diyos. Genesis chapter 1 verse 1. Nang pasimula, in the beginning. Ang Diyos po kasi hindi sakop ng oras, hindi sakop ng panahon, hindi sakop po ng time. Pero nanlikain ng Diyos ang lahat ng bagay sa mundong ito. Kinakailangan niyang magsimula. Meaning, ang sabi ng Revelation chapter 1, God is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. But when He created you and me, pinasok tayo ng Diyos doon sa tinatawag po na oras, panahon, pagkakataon. So, yung pagkakataon na nabubuhay tayo sa mundong ito, pangalagaan natin. Okay? Maging mabuting katiwala po tayo. Pagyamanin po natin ang lahat ng ipinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Ang katotohanan, mga kapatid, dapat tong kamay natin na to, nagagamit po natin ng tama sa pagsisilbing mabuting katiwala ng ating Panginoon. Ginagamit po natin to sa paggawa ng mabuti. Ginagamit po natin ito para ang lahat ng hawakan po natin, pinagyayaman ng Diyos. Some of you, when I dedicate your business, yun ang sinasabi ko po. Lord, pagpalain po ninyo ang gawa ng kanilang mga kamay. Pagyamanin po ninyo ang lahat ng kanilang hahawakin. Okay? At paunlarin po ninyo ang negosyong pinagkakatiwala niyo sa kanila. Bakit? So because that's the design of God for you and me. Itong gawain po na to. Okay? Salamat sa Panginoon. Nakita po natin kung paano po tayo pinagkatiwalaan ng Panginoon. At totoo po ito, there's not a single time na dumadaan po ako dito sa church that I don't give praise to God. Silently or audibly, sinasabi ko, purihin po kayo, Panginoon. Bakit? Sapagkat pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon. Kanina, tinutokso ko ng misis ko. Sa online streaming natin, nung nagsisimula tayo, 14 lang yung viewers. Pero naitinaas niya yung isang malaking church, 4,400 ang viewers. Hindi naman tayo tinawag para magkaroon ng ganong kalaking church eh. Pero hindi imposible na magkaroon tayo ng ganong kalaking church. Kaya lang, sino ang pupunta sa iba't ibang lupalop ng Pilipinas? Sa iba't ibang barangay na lang, huwag na tayong lumayo ng Kabanatuan para mag-conduct ng gawain. Eto nga lang, 2 lang yung hina-handle kong church dito sa Kabanatuan, sa Baliwag, hirap na ako eh. Plus yung responsibility ko dito sa buong probinsya ng Nueva Ecija, hirap na ako yung pang magkaroon ka ng 4,400 members. Viewers lang nila yun ha. Ibig sabihin, hindi pa yun yung members nila talaga. Napakalaking responsibility nun. Pero mga kapatid, the reason why he was entrusted with that kind of responsibility, kasi alam ng Diyos, mapagkakatiwalaan siya. So the next time you compare yourself to others, tanungin mo muna sarili mo, kaya mo bang pagyamanin yung pinagkatiwala sa iyo ng Diyos? Kaya mo bang pangalagaan yung pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon? Kasi yun ang purpose. That's the call of God to each and every one of us. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangalawa, the command. Okay?
So, meron palang purpose ang Diyos, kaya inutusan tayo ng Diyos. Ang sabi dito sa Genesis chapter 2 verses 16 to 17. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Wag na wag mong kakainin ang bungang yon, sapagkat sa araw na kainin mo yon ay mamamatay ka. Okay? So, there's the command, you shall not eat of the fruit of the tree of knowledge of good and evil. And you shall not even, yun, sabi dito, wag na wag mong kakainin ang bunga yon. Okay? Because on the day you eat it, you will surely die. So, merong kagad consequence pag ginawa ng tao na hindi po niya sinunod ang sinabi ng Diyos. Kaya lang, ang tao po kasi, tandaan po natin, kung ano yung bawal, yun ang gustong gawin. Di po ba? Pastor, nung time naman na to, wala pa naman sa fallen nature si Adan saka si Eva. Bakit yun ang kanilang gustong gawin? Kasi dinaya sila ng kalaban. In Genesis chapter 3, pag-aaralan din po natin yan. And I suggest, para masundan po ninyo itong ating mga ginagawang pag-aaral, ay kinakailangan na kung hindi kayo naka-attend ng ating face-to-face celebration, online panoorin po ninyo. Minsan, may nabasa po akong comment. Doon sa comment, sabi niya, watching an online worship is just like watching a fireplace. You could see it, but you could not feel the warmth of the fire. Totoo po yan. Tama, natututo ka. Tama, nakapapakinggan mo yung salita. Tama, nakikita mo, umaawit ka rin sa Panginoon. Pero ang malaking pagkakaiba, yung pag magkakasama tayo ng ganito, meron po tayong init na nadarama ng pag-ibig ng Diyos. Kaya I challenge you, magsama-sama po tayo sa pananambahan natin sa Panginoon. Sabi ng salita ng Panginoon, huwag daw po nating kakainin. Anong dahilan? Di ba lahat ng nilikha ng Diyos mabuti? Di ba lahat ng nilikha ng Diyos na lugod siya? Tapos ngayon, bibilinan ng Diyos ang tao, huwag kainin. Alam niyo ba kung bakit sinabi ng Diyos yun? Hindi dahil masama eh. Sinabi ng Diyos yun to test the heart of man. Sabi ng Panginoon, lahat pwede mong kainin maliban sa isa. Na-curious ngayon ng tao, ba't nga ba pinagbawal ng Diyos yun? Ba't nga ba sinabi ng Panginoon na huwag kong kainin yon? Eto ngayon Satanas, ang unang ginawa ni Satanas, totoo ba na sinabi ng Diyos na huwag mong hahawakan ang bunga ng punong kahoy? Sabi ni Eva, oo. Kasi pag hinawakan daw namin yon at kinain namin yon, walang pagsalang kami mamamatay. Doon lang makikita natin may deception na in Genesis chapter 3. Kasi sabi ng salita ng Panginoon, huwag mong kakainin. Ang kalaban, dinagdagan niya huwag mong hahawakan at huwag mong kakainin. Tignan po ninyo. Di ba may mga team building games tayo? Yung may ibubulong sa'yo at yung ibinulong sa'yo, ibubulong mo sa ibang tao, ibubulong mo hanggang sa ikapitong tao, pero pagdating doon sa ikapitong tao, nung message na ipinasa mo, iba na. Tama ba yun? Okay? Ganun na kasi ang ginawa ng kalaban. Dadalawa pa lang ang tao noon. At itong komanda to, ibinigay ng Diyos kay Adan. So naikwento ngayon ni Adan sa kanyang asawa na si Eva. Mga asawang babae, yung pagiging marites ninyo, gawin niyong mabuti. Huwag niyong dagdagan. Kasi ang ginawa ni Satanas, dinagdagan po eh. At naniwala si Eva. Ang sabi ni Eva, oo nga. Kasi sabi ng Diyos, huwag namin itong hahawakan at huwag namin kakainin. Ang sabi lang naman ng Panginoon, huwag kakainin. Kaya lang dito natin makikita, the command of God. Why does God give us a command? To test our heart. God doesn't give us a command na hindi natin kayang gawin. So pag inutusan tayo ng Diyos, ibig sabihin, alam ng Diyos, magagawa natin. Ang tanong ko po, kung utusan ko ba yung anak kong si Miko na manihuhin yung sasakyan mula dito hanggang Baliwag at hindi niya ako sinunod, nagkasala ba siya? Hindi. Kasi hindi niya pa
kaya. Pero halimbawa, sabi ko kay Itoy, Itoy, samahan mo nga ako. Pwede ba ikaw magmaneho? Kasi pagod ako, puyat ako eh. Pwede bang ikaw magmaneho sa sasakyan? Tapos hindi niya ako sinunod. Doon, nagkasala siya. Pero hindi. Okay. Magaling na magmaneho si Itoy, nakakatulog pa ako. Okay. Sobrang galing nga ni Itoy, napahilig pa ako. Okay. Binidyohan pa ni Russell. Kunwari, nagsiselfie si Russell. Okay. Pero ang totoo, binibidyo ako, nandun ako eh. Well, anyway, balik tayo dito. God doesn't give us a command that we cannot follow. When God gives us a command, He knows we can follow through. Alam ng Diyos, kaya natin gawin. Kasi Diyos siya eh. So alam niya yung limitation natin, alam niya rin yung kakayanan natin, yung ability natin. Eh simple lang naman yung utos ng Diyos eh. Huwag kainin. Available ang lahat, maliban sa isa. Okay? Pangatlo, the complexity. Okay? The purpose ng Diyos sa buhay ng tao, may complication pala. Ano yung complication? Sabi ng Genesis chapter 2 verse 18, matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao, bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Oops! Teka lang, pastor. Diba? 5 beses sa sinabi ng salita ng Panginoon sa Genesis chapter 1, ang lahat ng kanyang nilikha ay mabuti. At sa verse 31, ang sabi pa ng salita ng Panginoon, lubos na nalugod ang Diyos nung likhain ng tao. Ibig sabihin, in English, it was very good. Samantalang ito dito sa verse 18 ng Genesis chapter 2, hindi mabuti. In English, it is not good. So meron palang problema sa Garden Eden. Hindi pala mabuti na nag-iisa ang tao. Alam nyo, the problem didn't occur nung lumabas si Satanas sa pamamagitan ng ahas. The problem occurred nung nag-iisa ang tao. Kaya ito po, this is a warning to every one of us. Even to those of you who are watching. When we are by ourselves, doon po matetes ang integrity natin. Sabi ng salita ng Panginoon, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. O yun naman pala, pastor will naman pala ni Lord na meron akong makasama sa buhay, na meron akong makatulong sa buhay. Mamaya, makikita nyo kung sino po yung makakasama at makakatulong nyo. Pero totoo po yun. It is complicated when you are by yourself. But it becomes more complicated when you are with someone that is not the will of God for your life. So, mas piliin na lang nating mag-isa. Bakit naman hindi naging mabuti na ang tao po ay nag-iisa? Sapagkat nakita ni Adan, okay? Merong lovebirds, si Sigiripat at si Sigiripit. So, natuwa siya. Sapagkat araw-araw ng buhay niya, umaawit yung lovebirds. Nakakita rin po siya na hinahabol ng isang unggoy, yung isa pong orangutan. At natuwa rin siya. Nakakita rin po siya ng isang tigre na naghahabulan. Okay? Isang lalaki, isang babae. At nakita rin po niya, yung dambuhalang si Dambo, meron din pong kasabay na naglalakad. At yung leeg ng giraffe, naghuhumaba. Tinitignan po yung kapwa giraffe niya na nasa malayo. Samantalang siya, matapos niya mabigyan ng lahat ng pangalan, ng lahat ng nilikha ng Diyos, pag upo niya, sabi niya, buti pa sila, may kapartner. Ako wala. Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi mainam, hindi mabuti na nag-iisa ang tao. Bibigyan ko siya ng angkop na makakasama at makakatulong. Oftentimes, sa pagkakasal ko po, ito po yung palagi kong tinutulong. The fourth purpose of God is companion. So ngayon, anong ginawa ng Panginoon? Sabi ng verse 21 to 23,
Kaya't pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao, samantalang naihimbing kinuha niya sa isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas! Narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto, babae ang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki siya'y kinuha. Tindi, no? Tindi talaga na nagagawa ng babae sa buhay ng lalaki. Nagliwanag ang paningin ni Adan. Na-inspire si Adan. You are bone of my bones and flesh of my flesh. And because of that, I will name you woman. Diba? Teka muna, pansinin po natin to. Unang ginawa ng Diyos, pinatulog si Adan. Kaya itong pagpapatunay, hindi kaya ng lalaking manganak. Kasi mahirap manganak. Congratulations sa lahat ng nanay na narito. Hindi lahat ng babae, sapagkat hindi lahat ng babae ay pwedeng manganak. Pero sa lahat ng nanay na naranasan yung hirap ng panganak, si Adan, sa tagiliran niya na nga kinuha, pinatulog pa ng Diyos. Di ba? Kasi alam ng Diyos, hindi kaya ng lalaki. Hindi ba tayo nagpapasalamat, mga kalalakihan? Okay? Lalaki tayo. Alam nyo ba ang kayang gawin ng 10 lalaki na sabay-sabay na hindi kayang gawin ng babae? Yung umihi na sabay-sabay. Di ba? Kasi yung babae, kaya mahaba ang pila sa CR ng babae. Blockbuster. Sapagkat isa-isa sila. Pero ang lalaki, hindi. Okay? Sa pastor naman, okay? Para magising kayo. So balik tayo dito. Sabi ng salita ng Panginoon, kailangan ng lalaki ng kumpanyon. Now, kung ikaw ay single, at nakikita mo yung sarili mo, you will be single for the rest of your life. Your true companion is God. Kaya nalungkot si Adan eh. Kasi ang nakita niya, yung lahat na nilikha ng Diyos na may kapartner. Hindi niya nakita yung purpose ng Diyos na pwede niya maging companion ang Diyos. Kaya, nung makita naman ng Diyos na si Adan ay nalulungkot, sabi ng Diyos, hindi mabuti. Kaya, lumikha ang Diyos. Now, makikita rin natin dito, ang kauna-unahang surgery na Diyos mismo ang gumawa. Bakit? Sapagkat kinuha niya sa tagiliran. Hindi po basta tinapik lang ng Panginoon si Adan. Okay? Ibig sabihin nun, kaya niya pinatulog, binuksan niya yung tagiliran ni Adan. Kinuha yung tadyang. Bakit kailangan kumuha ng tadyang? Okay? Bakit hindi yung balat na lang? Bakit tadyang? Alam niyo po ba, scientifically speaking, as I was doing this message, scientifically speaking, ang buto pala natin, ito man ay mabali, ito man po ay matanggal, just as long na yung laman pa po nun ay naroon. Okay? Kaya nga di ba, pag nababali yung buto natin, anong ginagawa? Nilalagyan ng semento, kinakast. Kasi kusa pala yun maghihil. Kaya hindi totoo na kulang tayo ng isang tadyang dahil mas marami ng babae sa mundo. Hindi po totoo yun. Kusa palang nag-heal yun. Portion lang ng tadyang ni Adan ang kinuha ng Diyos. At kusang nadugtong po uli yun. At kaya kinuha ng Diyos ang tadyang ni Adan na nagpapatunay na ang babae po ay bahagi ng pagkatao ng lalaki. Naintindihan po ba natin yan? So, ang babae ay hindi rin po mas mataas sa lalaki. Kaya nga sa tagiliran kinuha eh. Kasi hindi sa ulunan. Kasi malaking tendency, bagamat mas maraming babae ang matatalino kaysa sa lalaki, pero malaki ang tendency na ang babae po ay mas maging dominant kaysa sa lalaki. At marami po, kaya nagkakaroon ng problema ang buhay mag-asawa ng mga mag-asawa kapag ka ang babae ang nagdidesisyon para sa kanyang pamilya. Hindi po dapat ganun. Kinakailangan kayo po ay partner. Kaya kinuha ang babae sa tagiliran sapagkat ito'y malapit sa puso, dapat mahalin. Ganon din ang babae. Naintindihan po ba natin? So tuloy po natin, panlima at panghuli, the challenge. What's the challenge? Itong dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina. Nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Kapwa hubad noon ang lalaki at ang babae, ngunit hindi sila nahihiya. What is the challenge? Hindi ba kayo nag-iisip? Habang minimeditate ko nga ito, ba't kaya binigay ng Diyos
kay Adan at kay Eva, itong challenge na to, na iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, sasama siya sa kanyang asawa at sila'y magiging isa. Wala pa naman biyenan si Adan noon eh. Meron na ba siyang biyenan? Wala. Kasi nagmula sa kanya si Eva. Pero ang totoo mga kapatid, simula noon, ang lalaki po ay kinakailangan ng maging responsible. You can take it literally speaking, na kinakailangan bumukod ka, and you can take it figuratively speaking, na ang ibig sabihin ng pagbukod mo is you be responsible to your own family, to your own household. Kaya nga, halimbawa kami mag-asawa, during the first year of our marriage, hindi po muna kami bumukod kasi hindi ko pa kaya. So, sabi ko sa misis ko, bigyan mo ako ng 1 taon. Diyan ka muna sa inyo habang kinokonda ko yung mission, ginagawa ko yung mission. Kaya lang makalipas ang 1 taon, sabi ng misis ko sa amin, yun ang unang pag-aaway namin eh. At sa unang pag-aaway namin, napakatindi nun. Okay? Nakatira kami sa bahay nila, nag-empake siya ng damit niya at iiwanan niya ako sa bahay nila. Kasi gusto niya nang umalis sa bahay nila. Tindi, no? Matalino yung misis ko. Kinuha yung bank book. We withdrawin lahat ng laman ng pera namin. Okay? Yung kalahati, ibibigay niya sa akin. Yung kalahati, sa kanya. Pero desidido siyang umalis sa bahay nila. Kasi sabi niya, yun ang pangarap ko eh. Yung pag nag-asawa ko, ayoko na dito sa bahay namin. Okay? Sabi ko sa kanya, sige, gagawin ko naman yun. Bigyan mo lang ako ng konting panahon. At nung bumukod na po kami, kaya nga may pamahiin tayong mga Pilipino eh. Okay? Na kinakailangan pagka lumipat ka na sa sarili mong bahay, kumpleto ka. May asin, may suka, may toyo. Yun lahat ng sangkap na kailangan mong gamitin sa pagluluto. Bigas, kailangan yan. Hindi lang yan pamahiin, kundi isang katotohanan na nagsisimbolo na simula na yon ng araw-araw at habang buhay mong paghahanap buhay bilang isang padre de pamilya o isang asawang lalaki. Because you have to be responsible to your wife, you have to be responsible to your family and to your children. Kaya ito yan, the challenge. Kayo namang mga magulang, tamang nag-asawa na yung anak nyo, pero ayaw nyo pang paalisin sa inyong tahanan. Okay, anak, tagal nga kitang hindi nakasama, dito na lang kayo. Okay, meron po akong kinasal, bunso eh. Okay, bunso yung lalaki, bunso yung babae. Problema ngayon, saan sila titira? So nilinaw ko, saan kayo titira? Sa 3 araw po sa kanila, sa 3 araw po sa kanila. Paano yung linggo? Pag-uusapan na lang po namin. Di ba? Yun po yan eh. Ang reality na tinuturo sa atin ng salita ng Panginoon, you have to be willing to leave your parents and be responsible for yourself. Kaya, hindi ka dapat mag-asawa kung hindi mo pa kayang buhayin ang pakakasalan mo. Hindi ka dapat mag-asawa kung hindi mo pa kayang buhayin ang magiging anak mo. Tayo mga Pilipino kasi, we are closely knitted together. Knitted na, tinahitahi. Closely pa. O sino pa pwede maghiwalay sa atin, di ba? Kaya lang ito ang problema. Yung mga nakatira pa rin sa poder ng kanilang mga magulang, they do not become responsible as much kung ikaw ay bubukod. Ito pa, isa. Subukan mo nga, Romel. Papayag ka ba na 2 reyna ng pamilya mo? Yung biyenan mo at yung asawa mo. Yun nga lang, nanay mo, hirap na hirap ka na eh. Tapos pupunta ka pa sa biyenan mo, pupunta ka, kasama pa yung asawa. Napakahirap po nun. Na 2 hari ng pakikisamahan mo, yung biyenan mo at yung asawa mo. Kaya ito po yun, mga kapatid. Malinaw na sinasabi ng salita ng Panginoon. And that's the challenge. Na ibig sabihin, kung mag-aasawa ka, make sure, handa ka nang umalis sa poder ng magulang mo. Make sure you will be responsible and accountable enough to provide for the needs of your... pastor, huli na eh. Asawa ko na siya. Nakatira na kami sa kanila. Anong gagawin ko? Manalangin ka. Manalangin kayong mag-asawa sapagkat yun ang kalooban ng Diyos. Tingnan nyo nga, ano sabi ng verse 25? Kapwa hubad noon ang lalaki at ang babae, ngunit hindi sila nahihiya. Without any malice. Na ibig sabihin,
Kung kayo'y may sariling pamamahay, abe, kahit na lumakad ka doon sa bahay mo nang wala kang damit, walang sisita sa'yo. Pero kung nakatira ka sa biyenan mo, abe, siyempre, di ba? Baka mamaya hindi ka makalabas ng bahay nang hindi ka nagpaplansya ng buhok. Sapagkat, nung makilala ka nila, straight ang buhok mo. Nung mapangasawa mo na yung asawa mo, wala nang pampariband. Kaya ang ginagawa mo, pinaplansya mo, hindi ka makalabas ng kwarto ngayon. Ito po ang reality ng buhay, mga kapatid. You should be responsible to take the challenge and to be accountable for all your acts. 5 bagay po yun. The call, ano pa? The command, the complexity, the companion, and the challenge. Now, sa pagtatapos po natin, why did God form the woman out of man? Okay? Nabigyan ko na po ng pahapiyaw kanina. Sabi dito sa Genesis 2:21-22, kaya't pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao samantalang nahihimbing. Kinuha niyang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Maiiwasan ang problema ng mag-asawa kung yung kapartner mo ay nakatitiyakang ibinigay ng Diyos sa iyo. Dito po sa verse 22, sino ang nagbigay ng babae kay Adan? Ang Diyos mismo. Pastor, dadalawa pa lang silang tao na nando doon. Si Adan, saka si Eva. Tama. Pero, it signifies na sa buhay ng tao, meron talagang itinakda ang Diyos na magiging kapartner mo sa buhay mo. It's too late for us to argue. Kung meron ka ng asawa ngayon, at hindi rin tama na hiwalayan mo yung asawa mo ngayon. Ang tama, sa tulong ng Diyos, pakisamahan mo siya sapagkat pareho kayong kasal at nanumpa sa harap ng Diyos at sa harap ng tao na kayo magsasama habang buhay sa hirap at ginhawa, sa karamdaman at sa kalusugan at sa anong pamang kalagayan sa buhay. Pero dito natin makikita, mga kapatid, a partner in life will truly become a blessing if God Himself brought him or her to you. Ako po, I'm a living testimony kung paano humingi ako sa Panginoon ng mapapangasawa. Hindi na ako humingi ng girlfriend, humingi na ako ng mapapangasawa at ibinigay ng Panginoon si Cathy. Ang problema ko noon time na yon, 8 years ang gap namin. Hindi ko alam kung paano ko siya i-approach. Pero yung pala, as I commit myself to the Lord, nangungusap na rin pala. Alam niyo ba kung sinong kinausap ng Diyos? Hindi naman siya, yung biyenan kong babae. At one time, habang dumadalo sila ng gawain, pinakita ng Panginoon sa mother-in-law ko na ako yung mapapangasawa ng kanyang anak. Alam niyo ba ang reaction ng mother-in-law ko? In Jesus' name! Kinontra! Okay? At naisip pa ng biyenan ko, baka kinukulam kami ni Eric, mukha ba akong mangkukulam? Ha? Pero alam niyo, mga kapatid, the true test of a prophet is that what he says will come to pass. And the rest is history. Lumapit ako that time, lumapit ako sa kanya. Dumadalo siya kasi ng gawain sa Morris Cerullo. First Saturday, January 7, 2001. January 7, di ba? 2001. Hindi niya na matandaan. Dumalo siya. February 18, 2001, naging girlfriend ko na siya. Bilis, ano? Ha? Okay. And April 2024, okay? 2002. April 24, sumisenyas ka pa dyan. April 24, 2002, pinakasalong ko siya. Bakit? Sapagkat nakatitiyak akong kalooban ng Diyos. Ang tanong, mukha ba akong hirap na hirap sa misis ko? Mukha bang hirap na hirap yung misis ko sa akin? Kasi nga, si Lord ang nagdala sa kanya, sa akin.
sa mga single men and women na nandito. Single men and women, hindi mga girls. Maliwanag yun, women. Okay? Ladies, yung 18 and above. Magsimula na kayong mag-pray na si Lord mismo ang mag-arrange kung sino yung makakapartner nyo sa buhay. And, lakas nung amen nung nasa ko na. Dudugtungan ko pa nga eh. And if you are of legal age, hanggang ngayon wala pa kayong kapartner sa buhay, find your contentment and companionship in the Lord. Kasi kahit wala na kayo sa kalendaryo, wala na kayo sa tape measure, kahit nasa thermometer pa kayo o sa bingo card. Okay? At kahit na habang buhay kayo, kapag ka nakatuon ang inyong pag-asa sa tao, mawawalan kayo ng contentment. Pero kung ang contentment nyo ay nasa Diyos, magugulat na lang kayo. If you seek first His kingdom and His righteousness, magugulat na lang kayo. One day, magigising kayo. Sa March 7, magkakaroon po ng kasalan doon sa Soledad. Alam nyo ba kung ilang taon yung babae? 50. Alam nyo ba kung ilang taon yung lalaki? 60. Walang imposible sa Diyos, di ba? Kaya lang, kung 75 na kayo, naghahanap pa kayo ng mapapangasawa, tama na. Kay Lord na lang yung contentment and companionship ninyo. Okay? So, God formed the woman out of man because of companionship, cooperation, and complement. So those are the supporting verses. Tandaan po na yan. God formed the woman out of man because of companionship, cooperation, and complement. In conclusion, sa ating pong pagtatapos, man was the last of God's creation to prove that we are His glory among all His works. Bilang pagpapatunay na tayo ang kalwalhatian ng Diyos sa lahat ng Kanyang nilikha. Hindi po ang elepante at hindi rin po ang lahat ng mga hayop na malalaki. No. Hindi rin po ang himpapawid, ang lupa o ang ilalim ng lupa o ang karagatan. No. But every time I would see yung karagatan, yung ganda ng horizon, every time, halimbawa pupunta ng Gabaldon, ng Aurora, makikita natin yung ganda ng horizon ng bundok. Aren't we amazed of the goodness of God? Pero ang Diyos, hindi siya napawaw doon eh. Napawaw ang Diyos nung likhain niya na tayo. Kasi we were created by God in His image and likeness. Okay? Man's fulfillment is always connected to the purposes of God in our life. So if you're doing something, kung may ginagawa ka na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, you will never be fulfilled. Matatakot ka pa nga sapagkat at the back of your mind, something is haunting you. Parang may humahabol sa'yo. Parang may nagbabanta sa'yo sapagkat gumagawa ka ng isang bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Pero kapag ang ginagawa mo ay ayon sa kalooban ng Diyos, wala kang pangamba. Wala kang alinlangan. Hindi ka natatakot sapagkat alam mo ang ginagawa mo kalooban ng Diyos. And lastly, the woman was formed out of the man to signify that we are meant to complement and complete each other in God. There is not a single day that I don't thank God for my family. At kapag tinatanong ako ng misis ko kung bakit ko siya mahal, may moment pa rin kaming ganun. Sinasabi ko sa kanya, kasi regalo ka ng Diyos sa akin. I asked for a wife, for a partner in life, and God gave me you. Di ba? So, I always thank God for the life of my wife. Pero nag-aaway din po kami. Okay? Sabi ko sa kanya, kanina, nasisiyar ako. Ako rin nasisiyar. Doon ka sa labas. Sabi ko, kaya nga to master's bedroom. Kasi dito yung master dapat. Pues, ako ang master. Para walang away, lumabas ako.
Diba? Makikipagtalo pa ba ako? CR na ako. Kaya lang, kidding aside, mga kapatid, wala namang problema yun. Kung nakikita mo yung sarili mo, na ibinigay siya ng Diyos sa'yo, at nakikita mo yung ibang tao na maaaring maging dahilan para malayo ka sa Panginoon, tumigil po tayo. Ang pahalagahan po natin ay yung inilapit at ibinigay ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Sa umaga pong ito, ako'y naniniwala. Bawat isa po sa atin na narito, tayo nilikha ng Diyos for a divine purpose. Perhaps, wala pa kayong asawa, wala pa kayong mga anak, binata't dalaga kayo. Or, you are not even thinking of having a companion in life sapagkat bata pa kayo. Pero hindi aksidente na pinag-aralan natin to. Hindi aksidente na ito ay pinag-aralan natin sapagkat ang gusto ng Diyos, lumawak ang ating kaisipan at kaalaman sa purpose niya sa buhay natin. Pangalawa, if you're a husband and you're a wife, at nandito kayo, and you are struggling because of your needs, because meron kayong hindi mapagkasunduan bilang mag-asawa, find your contentment in the Lord. Come together as a husband and as a wife to God. Lumapit tayo sa Panginoon. The more we come closer to God, the more we come closer to one another. But the more you are apart from God, you are apart from one another. So it's high time for you as a husband and as a wife to come together in God. And as Christians, as children of God, sa bawat isa sa atin na narito, desire natin na sa sarili nating pamilya, mangyari ang plano, ang layunin ng Diyos. Let us not be contented. Tayo lang ang dumadalo sa pananambahan na to. Kung totoo na kayo ay napagpala, sama niyo ang inyong asawa, sama ninyo ang inyong anak, sama niyo ang inyong magulang. Nakakapunta nga kayo, nakakapamasyal kayo ng sama-sama eh. Nakakapunta kayo sa pasyalan ng sama-sama. Bakit pagdating sa gawain ng Panginoon, hindi nyo maisama? Malikot po yung anak ko, hayaan mo siya. Meron naman tayong children's room eh. Yung asawa ko po, hirap na hirap po ako. Baka hindi lang po, hayaan mo siya. Ang salita ng Diyos ang magbabago sa kanya. But don't get fed up. You must continue to invite him. You must continue to invite her. As a family, let us come together and worship the Lord. Pumikit po tayo ngayong umagang ito, yuko po natin ang ating ulo. Sabi nung awiting kinanta kanina, come to the altar, for heaven's arms are open wide. The forgiveness of God is always made available to every one of us. Kung nawawalan ka na ng pag-asa para sa iyong sarili, nawawalan ka na ng pag-asa para sa iyong asawa, para sa iyong mga magulang, sa iyong mga kapatid. No! Don't give up. Just be yourself in coming to God. Just be willing to surrender yourself to the Lord. Just be willing to come to the altar and ask the help of God over your life. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well that Jesus is calling? Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide.
forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Tulad po ng awiting yan, in your own way, I want you to commune with God right now. And if the arms of the Father is open wide, I want you to come before God right now. I want you to commune with God right now. And I want you to present yourself to God right now. Hayaan po natin ang sandaling ito ay maging sandali ng pagtatalaga ng ating sarili sa Panginoon. Pagsusuko ng ating buhay sa Kanya. Paghingi ng tulong sa Diyos upang yung hindi natin kayang ayusin sa ating buhay, sa ating pamilya, sa anumang pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Simula sa araw na to, mangyari ang Kanyang kalooban. Let us not forget that this world was full of chaos, but God brought order when He started creating this world. Hayaan natin na tayo ay makalapit sa Panginoon sa sandali pong ito. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. The altar, the Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami lumalapit po sa inyo. Kung paano ang inyong mga kamay at bisig ay nakabukas upang kami ay tanggapin sa kabila ng aming pagkakasala at pagkukulang. Kami po ngayon ay lumalapit ng may kapakumbabaan. Kinikilala namin, hindi po kami naging mabuting katiwala ng maraming bagay na ibinigay nyo sa amin. Whether it be the things that you have created in this world or our relationship with our loved ones, even the time that we have, we ask for your forgiveness right now. Sapagkat ginawa nyo kaming katiwala ng aming time, ng aming talent, ng aming treasures. At ngayong umagang ito, we surrender ourselves to you. Let this be a new beginning to every one of us. Let us be your good stewards. Let us be productive. Let it be na anumang hawakan ng aming kamay, pagpalain, pagyamanin, paunlarin po ninyo. Sapagkat ito ang design ninyo, ang sabi ninyo salita, ang magnanakaw ay pumarito upang magnakaw, pumatay at manira. Ngunit kayo ay pumarito upang kami bigyan ng buhay, isang buhay na kasiyasiya, isang buhay na masagana. At ito po ang dalangin ko, Panginoon, sa lahat sa amin na nagkatipon ngayong umagang ito, maging sila nakasakasama po naming online, na hindi lang po namin tignan yung hinaharap po namin, yung nasa harap namin ngayon, kundi ang tignan po namin ay yung kayang gawin nyo sa buhay namin. Help us to believe you for great and mighty things. Help us to step out in faith, for you are more than able to do exceedingly, abundantly, above all which we can ever ask, think, or imagine, but according to your power that works within our lives. Kaya sa umagang ito, selyuhan po ninyo ang lahat ng aming pinag-aralan sa pamamagitan ng banal na dugo ng inyong anak na si Jesus. Katagpuin po ninyo ang lahat ng may pangangailangan ayon sa inyong masaganang biyaya at pagpapala. Bigyan nyo ng kagalingan ng anumang karamdaman na meron ng bawat isa o sino man sa aming mga mahal sa buhay na nire-represent namin ngayon, mula sa aming ulo hanggang sa aming talampakan. At higit sa lahat, bigyan nyo kami ng puso na handa pong sumunod
sa inyong dakilang kalooban. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you His peace. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po ang Diyos. Salamat sa inyong pagsama sa amin. Join us again next Sunday as we continue our series about discovering God and His creation. God bless you po.